Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagbabala ang Davao City Police na agad tatanggalin sa serbisyo ang sinumang pulis na mahuhuling nagpaputok ng kanilang baril sa pagsalubong ng bagong taon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Kahit walang memorandum order mula sa Central Headquarters, nagbabala ang Davao City Police Office o DCPO sa kailang mga pulis na huwag magpaputok ng baril sa darating na bagong taon at noong Pasko. Sinabi ni Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng DCPO sa mamahayag sa Davao sa isang panayam na ang Philippine National Police o PNP ay hindi pa nagpalabas ng utos na silyuhan ang kanilang mga baril ngayong taon. Ngunit mga pulis na maaaring magpaputok ng kanilang baril sa ganitong okasyon ay tatanggalin sa serbisyo o mananagot sa kailang ginawang paglabag. Dagdag pa ni Captain Tuazon na inabisuhan na rin ni DCPO City Director Police Colonel Hansel Marantan ang lahat ng station commanders na bantayan ang kanilang mga operasyon at ang kanilang mga security personnel upang matiyak na ligtas at maayos na pagdiriwang ng bagong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang nakaalitan. Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Ba, 26 anyos magsasaka, residente ng barangay Kamorobuan, Yabong, Samar. Nakilalang suspect si Elias Jeff, 28 anyos magsasaka, residente rin sa naturang barangay. Nangyaring insidente alas 8:10 ng gabi sa barangay Kamorobuan, Yabong, Samar. Sa investigasyon ng PNP ang biktima, nagiinuman kasamang kaibigan sa Barangay Road nang dumating ang suspect at nagkaroon ng mainitang pagtatalo ng biktima dahil nang humugot ng patalim at suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima. Naitakbo sa ospital ang biktima sa balit. Diniklara na dead on arrival ng attending physician. Voluntaryo namang sumuko sa mga otoridad ang suspect at nasa kustodiya ngayon ng Yabong PNP. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos mapaulat nitong nagdaang besperas ng Pasko na isang lalaki ang nadiskubre na nagbigti sa loob ng isang ginagawang gusali ng Rural Health Unit RHU sa Barangay Puerto Ribas, Itaas, Balanga City, isa na namang lalaki ang muling nadiskubre na nakabigti din na natagpuan naman ito sa isang puno sa tabi ng Sapa malapit sa Avenue of Philippine Pub Road sa Fire Station, Maribeles, Bataan kahapon. Nadiskubre naman ito alas 11:40 ng tanghali kahapon na ipinagbigay alam sa mga otoridad ng isang alias Joseph. Ang biktima ay may taas ito na 5'2" hanggang 5'5". Nakasuot ito ng berding jersey short at ito'y nasa decomposition na ng matagpuan. Nagamit itong biktima sa kanyang pagbibigti ay peraso ng tela na isinabit sa ipil-ipil. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pagkakakilanlan sa biktima. At sa mga nawawalan na kaanak ay magsadya lamang sa Maribeles PNP para sa iba pang detalye. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person sa Umingan, Pangasinan arestado. Hindi nakapalag ng arestuhin ng mga pulis ang top 1 most wanted person na si Mervin Cuaderno, 34 anyos, walang asawa, laborer at residente ng Barangay Luna Este, Umingan, alas 7 kagabi sa kanilang tahanan. Sa ulat ng Umingan OIC Chief of Police Major Kathleen Awingan, bitbit ng kanyang mga tahon ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman laban sa suspect sa kasong rape na paglabag sa Revised Penal Code Article 266-A under Criminal Case Number T-8056 with no bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Umingan Police Station ang suspect at dahil walang piyansa ang kinakaharap nitong kaso, pag ibinabana ng korte ang commitment order nito, ililipat na siya sa BGNP Tayong. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nagpahayag naman ng pagsuko sa otoridad isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Northeast Samar. Nagpahayag ito ng suporta sa programa ng pamahalaan. Ito ay residente ng Barangay Iduran, Bayan ng Bubod Norte, Samar. Ayon sa report, kinausap at tinikayat ito ng 803rd Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion na pinamumunuan ng mga ni Police Captain na Solomon Agaiso, officer in charge, kasamang 803rd Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion at iba pang pwersa ng gobyerno dahilan ng kanyang pagsuko. Isinuko rin ng nasabing NPA ang isang unit ng caliber 45 pistol at 5 bala. Samantala, bilang agarang tulong, nakatanggap ito ng isang sakong bigas mula mismo sa mga pulis. Ang sabing surrender ay nasa kustodiya ngayon ang 803rd Maneuver Company at siniguro ng otoridad na ito ay makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno para sa pagbabago ng kanyang buhay. Ilang NPA na sa lalawigan ng Northern Samar na sumuko bago ang Kapaskuhan ay nakasama na ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.